mga taga-gobyerno. Ito, isa pang katarantaduhang malupit. Remulla Brothers tinanggihan ang 1 bilyong suhol, pagpapatunay na sila ay malinis. Putang ina niyan, malinis kayo? Bakit parang ang dudumi ninyo? Parang hindi naman kayo malinis. Paano naging malinis ito? Ito si Boying Remulla, puro katarantaduhan ang ginawa nito nung siya ay nasa Department of Justice. Hindi na natin iisa-isahin dahil naisa-isa na natin yan. No? Pati yung anak nito, di umano, ay nagkakaso pa nga, na-dismiss nga lang, pero nagkakaso yan na addictus daw yan. Kilalang-kilala daw yan sa Cavite. Yun ang sabi nila. Ito namang si John Vic Remulla, ganun din, naging sangkot din yan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte, marlinis daw sila. Dalawa kayong taga-gobyerno, DILG at saka Ombudsman. Inoferan kayo ng 1 bilyon. Utang ina, sino nag-offer sa inyo ng 1 bilyon? Sa sobrang epal yung dalawa, imposible na hindi nyo ilalabas yung pangalan ng tao na yan. Pangalawa, bakit hindi nyo arestuhin? Kung they're trying to bribe you na manahimik para mailigtas sila dyan sa flood control mess na yan, di illegal yan. Bribery is illegal. So bribery is illegal, dalawa kayong tarantado, wala kayong ginawa para papanagutin yung nagtatry mag-bribe sa inyo. Malaking katarantaduhan yan. Ito, style lang to, pinalilinis lang nila yung mga pangalan nila dahil itong dalawang ulol na to, alam nila malapit-lapit na rin sila. Ito si John Vic Remulla, alam niya na pag bumalik siya sa Cavite, wala na mangyayari sa political career niya. Kaya nga tatakbo na yan ng presidente. Di umano yung anak daw nito na gobernador, mas magaling pa daw yung vice governor. Pagdating daw sa pagsasalita sa tao, mas gusto pa daw ng tao dyan sa Cavite na yung vice governor niya yung maging governor dahil napakahina daw ng utak ng anak nito ni John Vic ba? O anak ba niya yun, yung pinatakbo niyang gobernador dyan. Ito namang ito namang, tsaka, kaya tatakbo na yan ng presidente, baka sakali makakuha na lang siguro yan ng campaign funds, pero alam naman niya na hindi siya mananalo. Ito naman si Boying, nag-ano na lang yan, naglilinis-linisan na lang yan dahil alam niya na after nitong administration na to, ibang administration na, wala na rin kwenta yung posisyon niya. Dahil alam naman niya na wala siyang power over Inday Sara, which is an impeachable official, alam niya na baliwala yung posisyon niya bilang ombudsman. Magiging magiging powerful lang yan sa mga congressman, sa mga senador, at ibang mga hindi impeachable na mga taga-gobyerno. Pero sa presidente at saka sa vice president na impeachable at saka yung iba pang mga impeachable secretaries ng mga commissioners ng gobyerno, wala yan. So, kagagawa nito, dapat, pilitin natin itong magkapatid na to na malaman sino yung nanunuhol sa kanila. Pangalawa, dapat ihabla nila or arestuhin nila yung mga nanunuhol sa kanila dahil against the law ang bribery. So, kung hindi nila kayang gawin yon, itong ginagawa ng dalawang Remulla na to, papogi na naman to, walang kakwenta-kwenta ito, katulad ng administrasyon na to, walang kakwenta-kwenta. Ito naman, si Ping, naku po, dahil nga doon sa sinasabi ni Amy Marcos na tumingin ka sa salamin, tumingin ka sa compact mirror mo. Kasi yung compact mirror, tandaan nyo, yung yung makeup yan, ganyan. Kagano mo yan, just may makeup ka. Ang kagad ni Ping Lacson, sinasabihan siya na bakla. Well, sinabi rin ni Miriam Defensor Santiago na bakla siya. Parang marami rin tayong mga naririnig na sinasabing bakla siya. Pero hindi ako naniniwala na bakla siya. Pero ito yung sagot niya doon sa sinabi ni Amy Marcos na yun. Kasi sinabi nga niya kay Amy Marcos na meron siyang for later release. So, kung meron man may pork barrel, si Amy Marcos daw yun. At sinabi naman ni Amy Marcos, tumingin ka sa sarili mo, Ping. Unang-una sa lahat, for later release, tingnan mo yung budget. Kung narilisan kami, ako, si Bongo at saka si Bato de la Rosa, marami kaming for later release na mga proyekto na hindi nirilisan kasi yun nga ang issue namin. Kapag kurakot at kaalyado nila, yun lang yung naririlisan. Kapag kakalaban nila, hindi na naririlisan. So, ipinropaganda mo na rin lang yung for later release ni Amy Marcos. Sana sinabi mo na rin, narilisan ba ng budget? So, may pork barrel ba si Amy Marcos base doon sa FLR niya? Wala. Kasi nga, hindi na-release. According to her, yung FLR niya. Kasi kung na-release yan, Ping Lacson, pinakikita mo na yan ngayon. So ngayon, ang sabi nito ni Ping Lacson, ang sagot ni Ping Lacson doon sa sinabi ni Amy Marcos na wala akong for later release. Hindi yan kami narilisan, 3 kami mga senador, o marami pa kami mga senador, ang hindi narilisan kasi hindi kami kaalyado. Tumingin ka sa sarili mo sa salamin, sabi niya ni Amy. Ang sinagot ni Ping, hindi yung sinabi ni Amy na FLR, hindi siya narilisan. Kasi kung ako si Ping, nag-akusan na rin lang ako, anong hindi ka narilisan? Eto yung mga inirelease sa'yo, di sana may pinakita siyang ganun. Wala. So ibig sabihin, dun sa diskusyon ng FLR, si Amy Marcos yung natalo si Ping. Kasi ang sinagot lang niya, yung bakla siya. Hindi daw siya bakla, hindi daw piluka yung buhok niya. Idudugtong ko na rin na walang pakipeke sa mukha ko, hindi postiso ang ngipin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha, lalo na hindi ako bakla. Actually, Ping, hindi naman namin sinasabing bakla ka na na chumuchup-chup ka, napapatira ka sa puwet. Hindi naman ganun. Sinasabi namin na bakla ka kasi wala kang paninindigan. Wala kang bayag
Wala kang paninindigan, sana nagkapukengkeng ka na lang. Bakit? Dati, critical ka sa mga Marcos, ngayon aso ka na ni Marcos. Dati, nilalabanan mo yung korupsyon. Ngayon, party ka na ng korupsyon. Bakit kung sinasabing party ka ng korupsyon? Kasi nga, wala ka naman napapanagot dyan sa Blue Ribbon Committee mo. Yung Blue Ribbon Committee mo, na ang tapang-tapang mo, binabanatan mo yung mga resource person doon, tapos biglang nawala. Nung nalaman mo lang na iba yung tono, iba yung lyrics na kakantahin ni Zaldico, biglang huminto na yung ano mo, yung iyong hearing. Biglang wala na. Oh. So, mayroon kang pinagtatakpan. So, ibig sabihin, aso ka ng kung sino man. Pag aso ka ng kung sino man, mas masahol ka pa sa bakla na nagpapatira sa sa puwet. Mas masahol ka sa bakla na chumuchup-chup. Oo, yun yung ibig nating sabihin. Yun yung ibig sabihin dito ni Amy. Ito, sagot ni Amy sa'yo, hindi ko naman sinasabing bakla siya, pero napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. O kasi kapag hindi ka tunay na lalaki, anong tawag sa'yo? Bakla. At pag sinabing bakla ka, hindi literal na bakla ka, yung nagme-makeup ka and all. Ibig sabihin, pag sinabing hindi ka totoong lalaki, wala kang paninindigan. Ibig sabihin, wala kang bayag. Ibig sabihin, aso ka. Wala namang masama sa pagiging bakla at ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Desisyon ng tao kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon na rin kung gusto niyang sirain ang mukha niya, pangalan at dignidad niya. Pero dalawa lang yan. Parehas yan. Nagtatanong kung magkano. Naku po. So ang sinasabi dito ni Amy Marcos na bakla ka, wala kang paninindigan, for sale yung prinsipyo mo. Dahil yung bakla at saka yung katulad mo na mga walang prinsipyo sa buhay, parehas lang yan na nagtatanong. Yung bakla na literal nagtatanong kung magkano ang tsupa, ikaw naman nagtatanong kung magkano ang presyo nila sa prinsipyo mo. Dati ka namang matuwid na tao, pero kung kailan tumanda ka at magre-retiro ka na, tila mo nagbago ang iyong prinsipyo. Wala ka ng paninindigan. Yun yung sinasabi dito ni Amy Marcos na hindi ka totoong lalaki. O kasi katulad nga ng sinasabi ko, noong 2016 election, tumakbo ang presidente. Was it 2016? Yes. Ay, hindi. 2022. Tumakbo ang presidente. Ikaw at saka si Manny Pacquiao, pares kayong bakla. Dalawa kayo noon na nagpalutang na nung sinabi ni Pangulong Marcos, Pangulong Duterte pala na merong tayong presidentiable na addict, you capitalized on it, ikaw at saka si Pacquiao. Sinabi mo na kailangan lahat ng presidentiable magpa-drug test. O ikaw ang nagsabi nun. Sinugundahan niya ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, sinabi rin niya na hahabulin niya, pag nanalo siyang presidente, hahabulin niya lahat ng mga ninakaw ng mga Marcos sa Pilipinas. O, eto na, natalo kayo. Nanalo si Bongbong Marcos. Nung nanalo si Bongbong Marcos, ano nangyari? Naging tagapagtanggol ka ni Bongbong Marcos. Ikaw yung nagsasabi nun na magnanakaw ang mga Marcos, tagapagtanggol ka ni Marcos. Si Manny Pacquiao ganun din. Naging kaibigan siya ng Marcos. Bakit? Samantalang noon, sinasabi niya na habulin niya lahat ng mga ninakaw ng Marcos. Sinabi ni Pacquiao noon na magnanakaw ang mga Marcos. Ngayon, sinasabi niya na walang ninakaw ang mga Marcos at hindi nagnakaw ang mga Marcos. Tingnan ninyo. Yan yung sinasabi natin bakla. Hindi kayo bakla na tsumutsupa. Kayo ay bakla dahil wala kayong mga prinsipyo, wala kayong mga isang salita, at wala kayong mga kwentang tao. O yan, kaya kayo mga kababayan ko, tandaan ninyo itong mga pangalan na ito. Kapag nakita nyo pa yan sa mga susunod na eleksyon, tablahin nyo na yan. Mga walang kwentang tao yan. Maraming salamat mga banateros. Magbabalik tayo sa ating usual na programa. Pagbalik natin ng Maynila, kita-kits mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.